Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Is sa general reading. Kayo nang balang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Knight of Pentacles. Feel like ang nasisense ko na energy mo, nakita ko na nagsusumikap ka, mas gusto mong bigyan ng attention kung paano ka kikita, paano lalago yung pera mo, yung karir mo, paano mo mapapaunlad at mapapaganda. Ang mensahe ng card mo, ngayon alam mo kung ano yung passion mo, mas binibigyan mo ng panahon kung paano ka magiging masaya sa mga ginagawa mo. May darating dito na offer. Some of you, meron kang tinanggihan na offer at nagsisisi ka kung bakit mo tinanggihan yan. May mga nangyari na hindi maganda sa buhay mo sa past and ngayon mas iniisip mo na baguhin yung mga bagay na sa tingin mo nagpapabigat dun sa sitwasyon. May mga naaalala ka na masasayang memories sa buhay mo at iyon yung isa sa motivation mo para magpatuloy sa buhay. May darating dito na tagumpay para sa'yo. Unti-unti ka nang nakikilala at nagiging masaya ka dun sa tinatahak mong landas. Gusto mong alisan yung isang situation sa buhay mo. Pero pinag-iisipan mo mabuti kung ano yung paraan na gagawin mo. Napunuan mo na lahat ng cups na to at unti-unti ka nang nagiging masaya doon sa mga taong nagmamahal sa iyo. Hindi ka sumusuko. Lalaban ka kahit ano ang mangyari. Pagtatanggol mo kung ano yung sa tingin mo, kaya mo at alam mong tama. Clarify natin ang Knight of Wands, Queen of Cups and Eight of Wands. May darating na bagong opportunity sa buhay mo. At pinag-iisipan mong mabuti kung magiging masaya ka ba, kung i-grab or tatanggapin mo. Clarify natin ang Five of Swords, Nine of Pentacles and Page of Cups. Alam mong masaya ka dun sa pagbabago na nangyayari sa buhay mo kasi natututo ka ng bumangon at ibibigay mo na kung ano yung nagpapasaya para sa'yo. And masaya ka kung ano yung meron ka ngayon sa buhay mo. Clarify natin ang Six of Wands, the Devil and Three of Pentacles. Andun yung addiction and obsession, pero mas gusto mo ngayon na ayusin kung ano yung makakabuti doon sa sitwasyon at kung ano yung nangyari na kaguluhan sa buhay mo, nakaalis ka doon, nagtagumpay ka na alisan yung isang bagay na para sa iyo magulo. And ngayon, inaayos mo yung buhay mo, mas gusto mong harapin kung ano yung makakabuti para sa iyo. Clarify natin ang Ten of Cups, Page of Pentacles and the Chariot. May iniisip ka na bagong pagkakakitaan at marami kang natutunan sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Ngayon, alam mo kung ano yung kailangan na gawin kung saan ka magiging masaya at yung mga mahal mo sa buhay. Higit sa lahat, sinusuportahan mo kung ano yung pangangailangan nila. Clarify natin ang Four of Cups, the World and the Devil. Andun yung pagsisisi mo sa mga nangyari sa buhay mo. Pero mas gusto mo na lang na harapin kung ano yung
pagbabago ngayon sa buhay mo. Clarify natin ng Four of Swords. Ace of Wands and Eight of Swords. May bago ka ditong sisimulan and pinag-iisipan mo mabuti kasi tinatry mong umalis dun sa sitwasyon na nagmi-mirroring ka, na iniisip mo bakit ganun pabalik-balik yung sitwasyon na to na nangyayari sa buhay ko. And pinag-iisipan mo mabuti kung ano yung paraan na magagawa mo para ma-remove mo yung sarili mo dun. Clarify natin ang The Hangman. Six of Pentacles and Seven of Wands. Kailangan mong ibalanse yung mga dumarating sa buhay mo para hindi ka basta-basta sumuko sa mga pinagdadaanan mo. And kahit anong mangyari, laban lang, huwag kang susuko. Clarify natin ang Seven of Wands. Seven of Swords and Nine of Cups. May gusto ka ditong gawin at subukan. And hindi ka basta-basta papatinag or magpapatalo. Gusto mong makuha yung talagang pangarap mo. Gagawa ka ng paraan. Pagsusumikapan mong mabuti, gagawin mo yung paraan na alam mo. Magiging palaban ka at matatag. Hindi mo bibitawan yung pangarap mo basta-basta at gagawin mo yung lahat para magtagumpay. Alamin natin kung ano ang mensahe para sa'yo. When I'm patient, I let the universe do for me what I cannot do for myself. Ang mensahe para sa'yo na kailangan mong habaan yung pasensya mo. Kung ano yung mga dumarating sa buhay mo, let it happen. Gawin mo lang yung trabaho mo, yung makakaya mo. Kung sa tingin mo sobrang bigat ng mga pinagdadaanan mo ngayon, magdasal ka lang palagi. At maging positibo ka sa pananaw sa buhay. I-attract mo yung sa tingin mo magiging masaya ka at makakabuti para sa'yo. Yung mga pangarap mo na alam mong darating sa'yo one day. Basta i-manifest mo lang yun, darating din yung panahon na maaabot mo kung ano yung gusto mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. One day kung ano yung mga pangarap mo, darating din yan sa mga kamay mo. At maaabot mo rin yan. Kung ano yung akala mo, hindi mo kaya, kaya mo yan. Basta maging matatag ka lang, magtiwala ka sa sarili mo. Kung pinanghinaan ka ng loob, magdasal ka lang palagi. Habaan ng pasensya, huwag magmadali sa buhay. Lahat ng bagay na dumarating sa buhay natin is mayroon niyang tamang oras. Basta gawin mo lang kung ano yung nararapat dun sa mga sitwasyon na dumarating sa iyo. Huwag kang susuko basta-basta sa mga nangyayari at binibigay sa iyong pagsubok. Isipin mo lang palagi na lahat ng pagsubok, kaya mo yan. Maging matatag ka at harapin kung ano yung dumarating sa iyo. Huwag kang magpapatalo. Gawin mo lang kung ano yung tama sa bawat sitwasyon na binibigay sa iyo. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.